Kumusta? Ako po si Dr. Mila de la Paz. Sa loob ng mahigit 25 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong alagaan ang mga kababaihan sa bawat yugto ng kanilang buhay, mula sa kanilang unang pagbisita sa gynecologist hanggang sa malalaking pagbabago ng menopause at higit pa. Sa aking practice dito sa maaraw na Cebu, nakasama ko sila sa kagalakan ng panganganak, ginabayan sa masalimuot na pagbabago ng hormones at nag-alok ng payo sa mga pinakapersonal na usaping pangkalusugan. Ngunit may isang pag-uusap na sa loob ng maraming dekada ay ibinubulong lamang, kung hindi man ay tuluyang hindi pinag-uusapan, lalo na sa aking mga pasyente na nasa kanilang mga ginintuang taon. Ito ay isang paksa na nababalot ng maling akala at nakalulungkot na katahimikan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamahalagang salik para sa siglalinaw ng isip at pangkalahatang kalusugan ng isang babae pagkatapos ng edad na 60 ay sistematikong binabalewala, hindi lang ng lipunan, kundi madalas maging ng mga kababaihan mismo. Tinuruan tayong mag-focus sa pagkain-ehersisyo, sa pagkontrol ng kolesterol at presyo ng dugo. Lahat ay napakahalaga syempre. Dumadalo tayo sa ating taunang check-up, nagpapa-bone density scan at umiinom ng ating mga gamot. Ngunit napapabayaan natin ang isang pangunahing aspeto ng ating kapakanan, ang ating sensual at sexual na kalusugan. Mayroong isang laganap at hindi sinasabing alamat na ang pagnanasa kasiyahan at pangangailangan para sa personal na pangangalaga ay unti-unting nawawala pagdating sa isang tiyak na edad, tulad ng mga talulot na nalalagas mula sa isang rosas. Ito ay napakalayo sa katotohanan. Ang totoo, ang pagwawalang bahala sa mahalagang bahaging ito ng iyong sarili ay hindi lamang hahantong sa isang buhay na hindi gaanong kasiya siya. Maaari itong magkaroon ng tunay at masamang epekto sa iyong pisikal at emosyonal na kalusugan. Maaari nitong maapektuhan ang lahat, mula sa kalusugan ng iyong pelvic floor hanggang sa iyong pag-iisip at maging sa iyong kalusugan sa puso. Ngayon, aalisin natin ang tabing sa paksang ito. Ating tuklasin ang tahimik na epidemya ng napabayaang sariling kasiyahan at pangangalaga sa sarili sa mga kababaihang higit sa esinto, at tuklasin ang maganda at nagbibigay buhay na katotohanan na ang pagyakap sa bahaging ito ng iyong sarili ay hindi isang luho, kundi isang pundasyon ng malusog at masiglang pagtanda. Ito ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang bahagi ng iyong pagkakakilanlan at kapakanan na karapat-dapat mong tamasahin sa lahat ng darating na taon. Ang una at pinakamadaliang kahihinatnan ng pagpapabaya sa iyong sexual at sensual na sarili ay ang pisikal na pinsala nito sa katawan, partikular sa iyong gynecological at pelvic health. Para sa maraming kababaihan, ang mga taon pagkatapos ng 60 matapos ang menopause ay nagdudulot ng mga bagong pisikal na katotohanan. Ang kasabihan na madalas nating naririnig o sinasabi sa ating sarili ay ang basta na lang pagtanggap. Nagbabago ang mga bagay, sasabi natin. Bahagi lang yan ng pagtanda. Tinatanggap natin ang panunuyo ng ari, hirap sa pakikipagtalik o mahinang pantog bilang hindi maiiwasan. Gayunpaman, ang ganitong pananaw ay hindi lamang kulang. Ito ay nakakapinsala. Sa pagtanggap sa mga pagbabagong ito, nang walang maagap na pangangalaga, hinahayaan nating lumala ang mga kondisyon na maaaring maiwasan na ginagawang malalang problema ang mga simpleng sintomas na lubhang nakakaapekto sa kalidad ng ating buhay. Ang dating paraan ay simpleng itigil ang anumang aktibidad na nagdudulot ng hirap na epektibong nagsasara ng pinto sa isang mahalagang bahagi ng buhay. Ang kahalagahan ng pananatiling aktibo sa larangang ito sa pamamagitan man ng sariling kasiyahan o pakikipagtalik sa kapareha ay hindi maaaring maliitin mula sa isang purong pisyolohikal na pananaw. Isipin ito tulad ng anumang uri ng pisikal na ehersisyo.
Ang kasabihang gamitin mo kundi mawawala ito ay napakatumpak pagdating sa kalusugan ng ari at pelvic. Ang regular na pagka-stimulate at orgasm kabilang ang sa pamamagitan ng masturbasyon ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa pelvic region. Ito ay napakahalaga. Ang masaganang sirkulasyon na ito ay naghahatid ng oxygen at mahahalagang sustansya sa mga tissue ng ari vulva at clitoris na tumutulong na mapanatili ang kanilang pagkaelastiko, pagiging sensitibo, at pangkalahatang kalusugan. Kapag huminto ang stimulasyong ito, ang mga tissue ay maaring numipis, maging marupok, at hindi na gaanong nababanat, isang kondisyon na tinatawag na vulvovaginal atrophy. Ang atrophy na ito ang pangunahing salarin sa likod ng sakit at hirap na nararanasan ng maraming babaeng postmenopausal. Ito ay hindi lamang tungkol sa panunuyo. Ito ay tungkol mismo sa integridad ng tissue. Ang regular na sexual na aktibidad ay nagsisilbing natural na moisturizer at isang banayad na anyo ng physical therapy na nagpapanatiling malusog at matatag ang mga maselang tissue na ito. Maaari nitong lubos na mabawasan ang posibilidad ng masakit na pakikipagtalik dispareunia at kahit na mapababa ang panganib ng pabalik-balik na urinary tract infections UTI sa pamamagitan ng pagtataguyod ng isang mas malusog na vaginal pH. Kaya ano ang maaari mong gawin? Ang mga solusyon ay praktikal, pribado at ganap na nasa ilalim ng iyong kontrol. Una, mamuhunan sa isang dekalidad na water-based o silicone-based na personal lubricant. Ito ay isang hindi mapag-uusapang pangangailangan para sa sinumang babae na higit sa 60 anuman ang kanyang relationship status. Huwag mahihiya tungkol dito. Ilagay ito sa iyong bedside table tulad ng paglalagay mo ng isang basong tubig. Ito ay isang kasangkapan para sa kalusugan. Ang mga brand tulad ng KY Jelly o Astroglide ay madaling mahanap sa anumang butika o maaari kang maghanap ng maraming magagandang organic na option online. Ang layunin ay alisin ang friction at gawing kaaya-aya, hindi masakit ang anumang uri ng paghipo. Pangalawa, pag-isipang maglaan ng oras para sa pagtuklas sa sarili. Hindi ito tungkol sa performance, ito ay tungkol sa muling pagtuklas, ang dahan-dahang pagmamasahe sa vulva at clitoris. Kahit na walang layuning mag-orgasm, ay nagpapasigla sa kritikal na daloy ng dugo. Para sa maraming kababaihan, ang isang personal na vibrator ay maaring maging isang napakalaking tulong. Ang mga modernong vibrator ay diskreto idinisenyo para sa kaginhawahan at napaka-epektibo sa pagpapataas ng sirkulasyon at paggising muli ng mga nerve endings. Ang isang maliit at simpleng one vibrator na ginagamit kasama ng lubricant sa clitoris sa loob lamang ng ilang minuto, ilang beses sa isang linggo, ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Isipin mo ito bilang iyong pelvic floor physiotherapy. Naaalala ko ang isang pasyente, isang kaibig-ibig na 72 taong gulang na ginang mula dito sa Forbes Park, Makati, na lumapit sa akin na walang pag-asa. Ilang taon na siyang hindi nakakatalik sa kanyang asawa dahil sa matinding sakit at nakaramdam siya ng malalim na panghihinayang. Sinimulan namin sa mga pangunahing bagay, isang pang-araw-araw na vaginal moisturizer at isang simpleng gawain ng self-massage na may lubricant. Sa loob ng 2 buwan bumalik siya sa aking opisina na may kislap sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakita noon. Hindi lamang niya muling natuklasan ang kasiyahan sa kanyang sarili, kundi muling nakipag-ugnayan sa kanyang asawa sa paraang akala niya ay nawala na magpakailanman. Ang kanyang kwento ay hindi isang exception. Ito ay isang patunay sa kahangahangang kakayahan ng katawan na tumugon sa pangangalaga. Ngayon, gusto ko pong kumustahin kayo. Habang pinakikinggan ninyo ito, nakikilala niyo ba ang alinman sa mga pisikal na hamon na ito sa inyong sariling buhay? Tahimik ba kayong nagtitiis? Sa hirap iniisip na ito ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang impormasyong ito,
at tumutugma sa inyong nararanasan, mangyaring i-type ang 1 sa mga komento sa ibaba. Kung hindi ito angkop sa inyo o sa tingin ninyo, ay hindi ito kapaki-pakinabang, mangyaring i-type ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na iakma ang aking payo sa kung ano talaga ang kailangan ninyo. Higit pa sa purong pisikal ang emosyonal at psikolohikal na halaga ng pagwawalang bahala sa sariling kasiyahan at pangangalaga sa sarili ay napakalaki, at ito ay isang pag-uusap na kailangan nating gawin. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay nagsasabi sa mga kababaihan na ang kanilang halaga, pagiging kaakit-akit at sensualidad ay hindi maihihiwalay sa kabataan at pagiging fertile. Kapag tapos na ang mga tao ng panganganak at ang tingin ng lipunan ay lumipat na sa susunod na henerasyon, maraming kababaihan ang nakakaramdam na sila ay naging invisible. Isinasa puso nila ang mensahe na ang bahaging ito ng kanilang pagkakakilanlan ay hindi na mahalaga. Ito ay humahantong sa isang tahimik na pagsuko, isang pagtatago ng sariling sensualidad na parang isang kahon ng mga lumang litrato. Ito ay hindi lamang isang kawalan ng katarungan. Ito ay isang direktang daan patungo sa pagbaba ng self-esteem, pagtaas ng pagkabalisa at maging depression. Kapag ipinagkakait mo ang isang pangunahing bahagi ng iyong karanasan bilang tao, ang kakayahang makaramdam ng kasiyahan at personal na koneksyon sa iyong sariling katawan, unti-unti mong sinisira ang iyong pagkatao. Lumilikha ito ng disconnect sa pagitan ng isip at katawan, kung saan ang katawan ay tinitingnan na lamang bilang isang sisidlan para sa mga sakit at medical na appointment, sa halip na isang pinagmumulan ng kagalakan, lakas at kasiyahan. Ang kahalagahan ng pagpapanatili ng koneksyong ito ay sentro sa iyong mental at emosyonal na kapakanan. Ang kilos ng sariling kasiyahan na nagtatapos sa orgasm ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na pampasigla ng mood na magagamit natin. Kapag nag-orgasm ka, ang iyong utak ay napupuno ng isang cocktail ng mga kamangha-manghang neurochemicals. Ang endorphins, ang natural na painkiller at mood elevator ng katawan, ay inilalabas na lumilikha ng isang pakiramdam ng kaligayahan at kaginhawaan. Ang dopamine, ang neurotransmitter na nauugnay sa kasiyahan at gantimpala, ay tumataas na tumutulong na labanan ang pakiramdam ng kawalang gana. At ang oxytocin, na madalas tawaging love hormone o bonding hormone, ay inilalabas na nagtataguyod ng pakiramdam ng kalmado, kasiyahan at koneksyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang pananandaliang sandali ng kasiyahan. Ang regular na orgasms ay maaaring makatulong na ayusin ang mga pattern ng pagtulog, bawasan ang talamak na stress sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga antas ng cortisol at magtaguyod ng isang mas positibong imahe sa katawan. Ito ay isang makapangyarihang gawa ng pagmamahal at pagpapatibay sa sarili. Ito ay ikaw na sinasabi sa iyong sarili na ikaw ay karapat-dapat sa kasiyahan, na ang iyong katawan ay mabuti at na ang iyong mga pangangailangan ay mahalaga. Sa isang mundo na madalas ay binabaliwala ang mga matatandang kababaihan, ang pribado at makapangyarihang gawaing ito ay maaaring maging isang revolusyonaryong anyo ng pagtataguyod sa sarili. Ang landas tungo sa pagbawi ng emosyonal at psikolohikal na benepisyong ito ay nagsisimula sa isang simple ngunit malalim na pagbabago sa pag-iisip. Bigyan ng iyong sarili ng pahintulot. Pahintulot na mag-explore, pahintulot na makaramdam ng mabuti, at pahintulot na unahin ang iyong sariling kasiyahan ng walang pagkakasala o kahihiyan. Ang isang praktikal na unang hakbang ay ang lumikha ng isang santuwaryo ng oras at espasyo para sa iyong sarili. Ito ay maaaring kasing simple ng pagligo sa maligamgam na tubig na may Epsom salts at essential oils na hinahayaan ang iyong katawan na mag-relax at ang iyong isip na tumahimik. Sa panahong ito,
Mag-focus sa mga sensory experiences. Pansinin ang init ng tubig sa iyong balat, ang amoy ng lavender sa hangin. Ang pagsasanay na ito ng mindfulness ay tumutulong na tulayin ang agwat sa pagitan ng isip at katawan. Ang isa pang konkretong aksyon ay ang sadyang labanan ang negatibong self-talk na maaaring lumitaw. Kapag lumitaw ang isang pag-iisip tulad ng masyado na akong matanda para dito, dahan-dahan itong kontrahin ng ang aking katawan ay nararapat makaramdam ng mabuti sa bawat edad. Ang pagbabasa ng mga literatura o artikulo tungkol sa sexualidad ng mga senior ay maaari ring maging lubos na nakapagpapatibay na tumutulong sa iyong mapagtanto na hindi ka nag-iisa. May mga kahangahangang libro at online na komunidad na nakatuon sa mismong paksang ito. At panghuli, isaalang-alang ang papel ng pantasya. Ang iyong isip ang iyong pinakamakapangyarihang sexual organ. Ang pagpapahintulot sa iyong sarili na magbasa ng mga nobelang romansa, alalahanin ang mga masasayang alaala, o hayaan lang ang iyong imahinasyon na maglakbay ay maaaring maging isang mabisang paraan upang muling gisingin ang mga natututulog na landas ng pagnanasa. Isang pasyente ko, isang retiradong guro mula sa Davao City, na si Aling Teresita, ang umamin na nakakaramdam siya ng isang palaging banayad na depression na hindi niya maalis. 5 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa at pakiramdam niya ay naging walang kulay at pagmamahal ang kanyang buhay. Hinikayat ko siyang magsimula ng isang simpleng gawain, isang beses sa isang linggo, magpapatugtog siya ng kanyang paboritong musika, magsisindi ng kandila at gugugol ng 5 na minuto na nakatuon lamang sa paghipo sa kanyang sariling katawan, sa isang hindi sexual, ngunit mapagmahal na paraan, minamasahe ang sariling mga kamay, gamit ang losyon, dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mga braso. Ito ay unti-unting umunlad sa mas intimong pagtuklas sa sarili. Pagkaraan ng 6 na buwan, sinabi niya sa akin na ang kulay abong tabing na kanyang pinamumuhayan ay nawala na. Pakiramdam niya ay mas masigla siya, mas konektado sa kanyang sarili at nagsimula na ring makipag-date muli. Gusto ko pong huminto muli at magtanong, kamusta po ang pakiramdam ninyo? Ang talakayan ba tungkol sa emosyonal na bahagi nito ay tumatatak sa inyo? Naranasan niyo na ba ang pakiramdam na iyon ng pagiging invisible o na ang inyong mga pangangailangan para sa kasiyahan at intimacy ay isinantabi? Kung ang bahaging ito ng ating pag-uusap ay nakatulong mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento, kung hindi mangyaring i-type ang 0, ang inyong katapatan ay mahalaga para maunawaan ko kung ano talaga ang mahalaga sa inyo. Panghuli, pag-usapan natin ang mas malawak sistemikong implikasyon sa kalusugan, ang mga paraan kung paano maaaring maapektuhan ng pagpapabaya sa paangangalaga sa sarili at kasiyahan ang iyong pangkalahatang kapakanan mula sa iyong puso hanggang sa iyong utak. Ang tradisyonal na modelo ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga senior ay madalas na hinahati-hati ang ating mga katawan. Nagpupunta tayo sa isang cardiologist para sa ating puso, isang neurologist para sa ating memorya, at isang gynecologist para sa ating pelvic health, na para bang ang mga sistemang ito ay gumagana ng hiwalay. Ang lumang paraan ay ang pamahalaan ng mga sakit. Habang lumilitaw ang mga ito, ginagamot ang mga sintomas nang hindi laging tinitingnan ang kabuuang larawan ng kung ano ang nag-aambag sa isang malusog at matatag na katawan. Ang pira-pirasong diskarte na ito ay nakakaligtaan ng isang mahalagang elemento, ang malalim at malawakang benepisyo ng isang malusog at aktibong buhay sexual na kinabibilangan ng sariling kasiyahan. Pinaniwala tayo na ang mga bagay tulad ng orgasms ay isang walang kabuluhang luho, gayong sa katunayan ipinapakita sa atin ng agham na ito ay isang bahagi ng preventative health. Ang kahalagahan nito ay nakasulat sa ating biyolohiya.
Ang isang malusog na buhay sexual kabilang ang regular na self-stimulation ay mabuti para sa iyong puso. Ang pisikal na pagsisikap bagaman, karaniwang banayad, ay nagbibigay ng isang magaan na cardiovascular workout katulad ng isang mabilis na paglalakad o pag-akyat ng ilang palapag ng hagdanan. Higit na mahalaga ang mga hormonal at chemical na inilalabas na nauugnay sa pagka-stimulate at orgasm ay may direktang positibong epekto sa iyong circulatory system. Ang paglabas ng oxytocin at endorphins ay maaaring makatulong na mapababa ang presyo ng dugo, bawasan ng stress, at magtaguyod ng relaxation na lahat ay mahalaga para sa kalusugan ng puso. May mga pag-aaral pa nga na nag-uugnay sa regular na sexual na aktibidad sa mas mababang panganib ng mga nakamamatay na atake sa puso. Bukod dito, ang mga benepisyo ay umaabot sa iyong immune system. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga individual na may regular na sexual na aktibidad ay may mas mataas na antas ng immunoglobulin. Isang antibody na tumutulong na protektahan tayo mula sa karaniwang sipon at iba pang mga impeksyon. At huwag nating kalimutan ang utak, ang matinding sensory at emosyonal na karanasan ng sexual na kasiyahan ay nagpapasigla sa maraming rehiyo ng utak na nagtataguyod ng aktibidad at koneksyon ng mga neuron. Ang pagbaha ng mga hormone at neurotransmitters ay maaaring mapahusay ang pag-iisip, mapabuti ang memorya at mag-ambag sa isang mas matalas na isip. Ito ay isang full-body wellness practice na nagbabalat kayo bilang kasiyahan. Ang pagsasama ng pag-unawang ito sa iyong buhay ay nagsasangkot ng isang sadyang desisyon na tingnan ang iyong sexual na kalusugan, hindi bilang isang hiwalay at opsyonal na kategorya, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng iyong pangkalahatang regimen sa pangangalaga sa sarili, kasama ang nutrisyon at ehersisyo. Isa sa mga pinakapraktikal na hakbang na maaari mong gawin ay ang magsimula ng isang self-care journal. Dito, maaari mong itala hindi lamang kung ano ang iyong kinakain o kung gaano kakalayo naglalakad, kundi pati na rin kung paano mo inaalagaan ang iyong sensual na sarili. Naglaan ka ba ng oras para sa isang marangyang paliligo? Nagsagawa ka ba ng sariling kasiyahan? Ano ang naramdaman mo pagkatapos? Ang simpleng pagkilos na ito ng pagtatala ay nagpapataas ng kahalagahan nito sa iyong isipan. Ang isa pang praktikal na hakbang ay ang makipag-usap sa iyong primary care doctor o gynecologist tungkol sa anumang mga alalahanin sa kalusugan na sa tingin mo ay mga hadlang. Halimbawa, kung ang arthritis sa iyong mga kamay ay nagpapahirap sa paghipo sa sarili, maaaring magmungkahi ang isang doktor o occupational therapist ng mga angkop na pamamaraan o kagamitan. Kung nag-aalala ka kung paano maaring makaapekto ang sexual na aktibidad sa isang kondisyon sa puso, magkaroon ng isang bukas na pag-uusap sa iyong cardiologist. Kadalasan titiyakin nila sa iyo na para sa karamihan ng mga matatag na kondisyon sa puso, ito ay ganap na ligtas at kapaki-pakinabang pa nga. Isang kaibigan ko, isang cardiologist sa Subic, Zambales, ay madalas na sinasabi sa kanyang mga matatandang pasyenteng babae na ang isang malusog na orgasm ay isa sa mga pinakamahusay na tool sa pagbabawas ng stress na maaari niyang irekomenda para sa kalusugan ng puso. Hinihikayat niya silang tingnan ito bilang bahagi ng kanilang wellness toolkit. Ang susi ay ang basagin ang katahimikan at isama ang pag-uusap na ito sa iyong pangkalahatang plano sa kalusugan. Mag-check-in tayo sa huling pagkakataon. Ang pag-iisip ba sa sariling kasiyahan bilang isang bahagi ng iyong pangkalahatang kalusugan na nakakaapekto sa iyong puso, utak at immune system ay nagbabago sa iyong pananaw? Ito ba ay isang bago o nakapagpapalakas na paraan para sa iyo na tingnan ang paksang ito? Kung ito ay naging isang kapaki-pakinabang na balangkas, mangyaring i-type ang 1 sa mga komento. Kung sa tingin mo ay hindi ito nakakatulong o hindi mahalaga, mangyaring i-type ang 0. Ang iyong feedback sa lahat ng 3 puntos ay napakahalaga
at tumutulong na hubugin ang ating mga pag-uusap sa hinaharap. Habang tinatapos natin ang ating oras, pagnilayan natin ang ating mga natuklasan. Binuwag natin ang alamat na ang sensual at sexual na sarili ng isang babae ay may expiration date. Nakita natin na ang pagpapabaya sa mahalagang aspetong ito ng ating pagkatao ay hindi isang simpleng pagkilos, kundi isang may tunay na kahihinatnan para sa ating pisikal, emosyonal at sistemikong kalusugan. Una, nalaman natin na gamitin mo kundi mawawala ito ang pangunahing tuntunin para sa kalusugan ng pelvic at ari. Ang regular na pagka-stimulate at orgasm ay nagbibigay ng natural na depensa laban sa atrophy panunuyo at hirap na nagpapanatiling malusog, nababanat at buhay ang mga tissue na ito. Pangalawa, pinatunayan natin na ang ating emosyonal na kapakanan ay malalim na nauugnay sa ating kakayahang makaranas ng kasiyahan. Ang makapangyarihang mga neurochemicals na inilalabas sa panahon ng orgasm ay sariling formula ng kalikasan laban sa depression, pagkabalisa at stress na nagtataguyod ng malalim na pakiramdam ng pagmamahal sa sarili at koneksyon. At panghuli, pinag-ugnay natin ang mga tuldok na kinikilala na ang mga benepisyo ng isang malusog na buhay sexual ay umaabot sa buong katawan na positibong nakakaapekto sa lahat mula sa ating cardiovascular system hanggang sa ating pag-iisip. Hindi ito tungkol sa pagiging malandi. Ito ay tungkol sa pagyakap sa isang holistiko at preventative na diskarte sa iyong kalusugan. Ang aking huling payo sa inyo ngayon ay itong maging lubos at walang paumanhing mausisa tungkol sa inyong sariling katawan. Nanirahan kayo sa kahangahangang sisidlang ito sa loob ng mahigit 60 taon. Dinala kayo nito sa mga tagumpay at kabiguan sa pagpapalaki ng mga pamilya at pagbuo ng mga karera. Karapat-dapat ito sa iyong paggalang, atensyon at pangangalaga. Bawiin ang karapatang tuklasin ito, unawain ang mga bagong ritmo nito, at matuklasan kung ano ang nagdudulot dito ng kasiyahan at kagalakan sa bagong kabanatang ito. Huwag hayaan ang mga makalumang salaysay ng lipunan o ang isang buhay ng pagkondisyon ang sumulat ng wakas ng magandang kwentong ito. Ikaw ang may akda. Hawak mo ang panulat. Ang pinakamahalagang aral na itinuro sa akin ng buhay bilang isang doktor at bilang isang babae ay ang pangangalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang mismong pundasyon kung saan tayo nakakapagbigay sa iba at nararanasan ng mundo sa lahat ng kayamanan nito. Ang tunay na sigla sa ating mga huling taon ay hindi nagmumula sa pagtanggi sa proseso ng pagtanda, kundi sa pagyakap dito ng may karunungan, biyaya at isang panibagong pangako sa ating sariling kapakanan. Sa lahat ng anyo nito, hinihimok ko kayong gumawa ng isang maliit na hakbang na ngayon. Marahil ito ay ang pagbili ng lubrikant na iyon na yung pinag-aalinlangan ang pag-schedule ng isang tahimik na gabi para sa iyong sarili o simpleng paggawa ng isang pangako sa iyong sarili na maging mas mabait sa babaeng nasa salamin. Pakiusap, ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ano ang isang bagay na gagawin mo ngayong linggo upang parangalan ang iyong sariling pangangalaga at kasiyahan? Ang iyong kwento ay maaaring ang mismong bagay na kailangang basahin ng iba para hindi sila makaramdam na nag-iisa at mas maging malakas. Kung nahanap mong mahalaga ang pag-uusap na ito, mangyaring ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, kapatid na babae at sino mang babae sa iyong buhay na karapat-dapat marinig ang mensaheng ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas tapat at nakapagpapalakas na pag-uusap tungkol sa kalusugan ng kababaihan sa bawat edad. Hindi ka invisible at ang iyong kasiyahan ay mahalaga.